Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Isa po ako sa masugid ninyong tagahanga na laging nakasubaybay sa inyong mga kwento. Naisipan ko rin kasing magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan tungkol sa mga aswang. Kuya Bari, itago niyo na lang po ako sa pangalang Romeo at kasalukuyang nakatira dito sa Tarlac. Isa po akong ahente ng mga gulay na kung tawagin nila ay middleman. Ako po ang nakikipag-usap sa mga magsasaka sa kanilang mga ibinebentang gulay na kanilang inani gaya ng ampalaya, upo at mga kalabasa. At ako na rin po ang naghahanap ng mga tindera na gustong kumuha ng pakyawan upang ibenta nila sa palengke. Maganda po ang kinikita ko sa ganitong trabaho dahil marami na akong suki at halos kulang pa nga ang mga gulay na nakukuha ko sa mga magsasaka dahil sa taas ng pangangailangan ng gulay sa merkado. Subalit kung minsan po ay hindi maganda ang bentahan, lalo na kung may bagyo at nasira ang mga pananim. Natatandaan ko pa nga taong 1975 nang bumagyo ng sobrang lakas dito sa Luzon. Halos lahat ng mga pananim ng mga suki kong magsasaka ay winasak ng bagyo. At ilang linggo rin ay hindi humuhupa ang baha kaya lumubog talaga ang mga sakahan. Sa ganitong mga pagkakataon ay nahihirapan kami ng mga kasamahan kong driver at pahinante dahil hindi kami kikita at gutom ang aabutin ng aming pamilya. Dalawa po ang kasakasama ko sa trabahong ito. Si Dante ang aking kumpare at siyang driver ng aming truck na ginagamit na panghakot ng mga gulay. At ang aking pamangkin na si Rodelio na aming pahinante. Dahil nga sa bagyo, Kuya Bari, at wala kaming kikitain, napagkasunduan namin na sa ibang lugar umangkat ng mga gulay dahil wala talaga kaming makukunang gulay sa Benguet at Isabela. Ang sabi po ng kumpare kong si Dante, dumayo kami sa Bicol sa Pulanggi. Nung araw daw kasi ay doon sila nakakaangkat ng mga gulay. Kumbaga, wala pong katiyakan ang aming lakad dahil nga hindi pa sigurado kung makakabili kami doon ng mga gulay sa mga magsasaka dahil hindi naman kami ang mga suki nila. Pero nagbabakasakali pa rin kami at naghanda sa pagbiyahe papuntang Bicol. 10:00 na ng umaga kami nang nakaalis sa Tarlac. Nagbaon na lang kami ng aming pagkain upang makatipid at hindi gumastos ng pagkain sa daan. Mahaba ang aming naging biyahe bago makarating sa Bicol. Nagtanong-tanong muna kami sa isang pamilihang bayan doon kung saan mayroong maaangkat na ani ng mga gulay. May mga nagbigay naman sa amin ng lugar at kung saan maaaring makabili. Mababait po ang mga tao sa Bicol kaya naging kampante na kaming magbiyahe. Gaya ng naunang plano, pinuntahan muna namin ang bayan ng Pulanggi dahil doon daw nakakaangkat ng gulay si kumparing Dante noong araw. May kalayuan ang bayan ng Pulanggi kaya halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang makarating kami sa lugar na iyon. Matao ang bayan ng Pulanggi kaya nahirapan kami na makahanap ng lugar na pansamantala naming mapapagpahingahan kaya nagpatuloy na lang kami sa aming biyahe. Hanggang sa makarating kami sa isang malawak na daan na wala ng mga kabahayan. Napagpasyahan namin na doon na pansamantalang tumigil muna. Tahimik ang lugar na aming tinigilan dahil halos walang nagdaraang sasakyan ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Sa kanang bahagi ng daan ay makikita ang isang malawak na palayan. Sa kaliwang bahagi namin itinigil ang aming dalang truck at medyo ipinasok ng kaunti
upang hindi gaanong nakahambalang to sa daan at makaiwas sa disgrasya sa paparating na mga sasakyan. Kuya Bari, masukal po ang kaliwang bahagi dahil papasok ito sa kagubatan. Gamit ang dala naming flashlight, isa-isa kaming bumaba ng truck upang makaihi. Matapos po iyon ay umakyat kami sa likuran ng truck upang kumain na ng baon naming hapunan. Madilim na ang paligid ng mga oras na iyon at tanging mga tunog lang ng mga kuliglig ang aming naririnig sa paligid. Habang kumakain ng hapunan ay masaya kaming nagkwekwentuhan ng aking mga kasama. Matapos kumain ay pansamantala kaming nagpahinga at nagpasya muling bumiyahe. Hahanapin pa kasi namin ang isang baryo sa Pulanggi kung saan kami makakaangkat ng mga gulay. Madilim na ang daan habang kami ay bumabiyahe. Mangilan-ngilan lamang ang mga sasakyan ang aming nakakasabayan. Habang tumatagal ang aming biyahe, pakiramdam ko ay parang walang katapusan ang kalsada na aming tinatahak. At habang nagmamasid ako sa paligid ay parang pasukal na ng pasukal ang aming dinadaanan. Pinahinto ko muna kay kumparing Dante ang truck. Pakiramdam ko kasi ay naliligaw na kami. Mga nagtataasang mga puno na ang makikita sa paligid at nakakatakot na ang nakakabinging katahimikan. Pare, mukhang mali na ata ang direksyon na pinupuntahan natin . Wika ko kay kumparing Dante. Ay sus, oo nga pre. Hindi ko na kasi gaanong matandaan yung daan papuntang Pulanggi . Pakamot-kamot sa ulo na sagot sa akin ni Dante habang palingalingan na rin sa paligid. Umalis na tayo dito, Tiyo. Baka may mga rebelde pa dito . Ma-hostage pa po tayo. Suwestyon naman ang aking pamangkin na si Rodelio. Ganun na nga ang aming ginawa, Kuya Bari. Nagpatuloy kami sa biyaheng walang katiyakan ang pupuntahan. Maya-maya pa ay may natanaw kaming mga kabahayan na nasa dulo ng kalsada. Ngunit may pag-aalinlangan kaming tumuloy dahil bago ka makarating sa mga kabahayan ay masyadong masukal ang daanan papasok dito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano paring Romeo, ano sa tingin mo? Papasok pa tayo sa looban? Mukhang liblib na ang daan papasok sa mga kabayan dyan . Tanong sa akin ni paring Dante na mukhang nag-aalangan na. Hindi rin ako makapagdesisyon ng mga oras na iyon. Hindi kasi kami sigurado kung tatanggapin ba kami sa lugar na iyon at magtitiwala sa amin ang mga tao. Ngunit nanaig din sa akin na pansamantalang makapagpahinga ng ligtas. Ayaw ko kasing sa tabi ng kalsada kami magpahinga dahil hindi iyon ligtas para sa aming mga biyahero. Ilang minuto rin akong nag-isip kung tutuloy ba kami na pumasok sa looban. Nagtatalo kasi ang aking isipan at naguguluhan na rin. Magdedesisyon na sana ako na maghanap na lang ng ibang lugar nang biglang may kumatok sa bintana ng salamin ng aming truck sa may gawin ng aking pamangkin na si Rodelio. Sa harapan kasi kami ng truck lahat nakasakay. Napapagitnaan ako ng aking pamangkin at ni paring Dante. Medyo napaatras at nagulat pa ang aking pamangkin dahil sa biglang pagsulpot ng isang matandang lalaki na abot hanggang tenga ang pagkakangiti sa amin. Tiyo, bubuksan ko ba yung salamin ng bintana? Nakakatakot na may itsura ng matandang yan. Tanong sa akin ni Rodelio na halatang nabigla. Buksan mo na para makapagtanong na rin tayo. Baka dito lang yan nakatira at matulungan pa tayo.
Sabi ko sa aking pamangkin. Ngunit kahit inutusan ko na buksan ni Rodelio ang bintana ng aming sasakyan, ay kinabahan pa rin ako. Totoo kasing nakakatakot talaga ang itsura ng matanda. Nakausap namin ang matandang lalaki at nalaman na doon nga siya nakatira sa looban. Inanyayahan niya kami na sumama sa kanya sa looban at siya na raw ang bahala sa amin. Nakahinga kami ng maluwag, Kuya Bari, dahil mayroon na kaming matutuluyan ng gabing iyon. Hindi na sumakay ang matanda sa aming truck. Sumenyas lang siya na sumunod kami habang siya ay naglalakad. Masukal ang dinaanan ng aming truck papasok. Tanging ang headlight ng aming truck ang nagsilbing liwanag sa daan. Ewan ko ba, habang pumapasok kami sa masukal na kawayanan, ay iba ang aking pakiramdam. Hindi po ako matatakutin, ngunit ng gabing iyon ay iba ang aking pakiramdam, Kuya Bari. Nang papalapit na kami sa mga kabahayan sa loob, ay nahagip ng aking paningin ang isang baboy na biglang sumulpot mula sa kawayanan. Nalampasan na siya ng aming truck, kaya hindi ko na gaanong naaninagan ang baboy na iyon. Ngunit sa aking tingin, ang baboy ay hindi pangkaraniwan ang laki at waring nakatitig ito sa amin habang dumaraan kami. Tahimik ang buong paligid nang sumapit kami sa pinakabungad ng mga kabahayang naroroon. Tanging mga pusikit na liwanag ng mga aandap-andap na mga gasera ang aming natatanaw sa mga maliliit na kabahayan. Maya-maya pa ay sumenyas na ang matanda na bumaba na kami. Dala ang aming mga flashlight ay sumunod kami sa matanda. Ang buong akala namin ay sa bungad lang ito nakatira. Ngunit pumasok ito sa sagingan at muling sumenyas na sumunod kami sa kanya. Paring Dante, susunod ba tayo sa kanya? Iban ang pakiramdam ko eh. Ang bulong ko sa aking kumpare na abala sa pagpa-flashlight sa paligid. Tiyo, nakakatakot naman dito. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa atin dito. Kung matutulog tayo, doon na lang tayo matulog sa loob ng truck. Ang pabulong na wika ng aking pamangkin na si Rodelio. Natigil lang ang aming usapan nang binalikan kami ng matanda na parang nanlilisik na ang mga mata sa dilim. Bakit hindi pa kayo sumusunod sa akin? Lumalalim na ang gabi. Mapanganib dito. Sigaw ng matanda sa amin. Waring nakaintindi naman si Dante. Siya na ang nagsalita sa matanda. Tatang, may naiwanan po kami sa truck. Babalikan namin ang iba naming gamit. Ang akala po kasi namin sa bungad lang kayo nakatira. Pagsisinungaling ni Dante sa matanda. Bukas nyo na balikan. Mahirap na. Tara na sa bahay ko. Singhal ng matanda sa amin. Dahil sa inasal ng matanda ay mas lalo akong kinabahan dahil kanina lamang napakabait niya, ngunit biglang umasta itong isang tigre sa talim ng pagkakatitig sa amin at galit nitong tinig. Naku, tatang, pasensya na po. Kasi po importante ang mga naiwan naming gamit sa truck. Mapapagalitan po kami ng amo namin kung mawala yun. Ang sagot ko naman sa matanda. Hindi na ako nagpaliwanag pang muli. Sumenyas na ako kay Dante at Rodelio na umalis na kaagad. Papalapit pa lang kami sa truck na nakaparking sa may bungad ay may mga tao na kaming nakita sa labas ng kanika nilang mga bahay. Matatalim ang mga tingin sa amin ng tatlo kaya binilisan ko ang aking paglalakad. Halos takbuhin ko na ang aming sasakyan bilang hudyat na rin kay Dante at Rodelio na tumakbo na rin sila. Hindi pa nga kami nakakasampa sa truck ay sinalubong na kami ng baboy na nakita namin sa kawayanan noong papasok pa lang kami. Umiigik ito at biglang dinaluhong ang aking pamangkin na si Rodelio.
Mabuti na lang at daladala ko ang aking maong na jacket at ito ang ipinanghampas ko sa baboy. Nauna nang nakasampa sa truck si Dante. Binuhay kaagad nito ang makina ng sasakyan at binuksan ang headlight. Pinauna ko na sa pagsampa sa truck ang aking pamangkin dahil pinaghahampas ko pa ang baboy na nagwawala. Sa inis ko, Kuya Bari, ay itinodo ko na ang paghampas sa mukha ng baboy at mabilis na sumampa sa truck. Nang maisara ko na ang pintuan sa sasakyan, ay agad na itong pinandar ni Dante. Ngunit hindi lang pala ang baboy ang aming magiging problema. Nagsilapitan na sa sasakyan ang mga tao na naglalabasan sa kani-kanilang mga bahay. Matatalim ang kanilang mga tingin sa amin na para bang kakainin kami ng buhay. Mabuti na lamang at eksperto sa pagmamaneho itong si Dante. Mabilis niyang nailiko ang aming truck patungo sa direksyon papalabas sa masukal na lugar na aming pinasok. Nailigaw namin ang atensyon ng mga tao doon dahil kitang-kita ko sa side mirror na may naatrasan si Dante na isang lalaki at iyon ang pinagkakaguluhan nila kaya kami nakatakas. Halos manginig kami sa takot, Kuya Bari, kahit na nakarating na kami sa highway. Alam namin na mga aswang ang nakatira sa baryong iyon at mabuti na lamang at nakatakas kami. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan ang karanasan naming iyon sa Bicol. Ito po ay nagsilbi ding aral sa amin na huwag basta-basta magtitiwala sa tao at sa isang lugar kung hindi gaanong kabisado. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami sa pagbibigay daan sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Romeo. Magandang araw po, Kuya Bari. May ibabahagi po akong kwento sa inyo. Ito po ang totoong karanasan ko dito sa aming lugar. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anita. Taong 2015, nakatira po ako dito sa sentro ng Rosario. Pinalitan ko po ang mismong lugar para po sa aking kaligtasan. 20 anyos po ako nang mangyari sa akin ang hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Sa edad na 18 ay naulila na kami sa aming ama. Samantalang ang aming ina naman ay hindi pa namin nakikita simula pa noon. May kapatid akong lalaki na tawagin na lamang natin sa pangalang Ray. Nasa edad 24 po siya sa kasalukuyan. Dahil sa kahirapan ay ipinakilala ko sa isang matandang mayaman na nakatira sa US noong mga panahon na yun, Kuya Bari. Mayroon po akong isang anak na lalaki noon at hindi kami nagkatuluyan ng ama ng aking anak. Dahil doon ay napilitan akong makipagrelasyon sa matanda kahit labag sa aking kalooban. May bahay ang matanda sa baryo ng San Sebastian. Nang maipakilala na ako ng aking tita sa matanda, ay agad kaming pinapunta ng kapatid kong si Ray at ang aking anak sa bahay ng matanda doon nga sa baryo ng San Sebastian. Doon daw muna kami titira ng pansamantala habang hinihintay namin siyang umuwi galing sa United States. Maganda naman ang salubong ng unang araw naming doon sapagkat ang iba sa mga taga roon ay kilala mismo ng aking tita kaya kampante kami sa lugar na iyon
at alam naming ligtas kami. Lingid sa kaalaman namin ay napapalibutan pala ng mangkukulam ang baryo na iyon. Nag-aaral ang kapatid ko sa high school at dahil malayo ang eskwelahan sa aming tinitirhan, ay gumigising ito ng alas 5 ng madaling araw upang hindi siya mahuli sa kanyang klase. Unang araw sa kanyang pagpasok sa eskwelahan ay sa tindahan siya naghihintay ng masasakyang jeep. Lingid sa kaalaman ng kapatid ko na mangkukulam pala ang matandang babae na nakatira doon. Sabi pa nga ng kapatid ko na nakausap niya ito at ang asawa nito dahil nagpaalam ang kapatid ko na makikisilong muna at doon siya maghihintay habang wala pang dumadaan na jeep na papuntang bayan. Sa sentro kasi malapit ang eskwelahan ng kapatid ko, kaya't lahat ng jeep na dadaan ay pwede nitong sakyan. Kinahapunan, pagkagaling ng aking kapatid sa kanyang eskwelahan, ay nakipagkwentuhan ito sa amin. Napagkwentuhan kasi namin ng kasambahin namin na kaedad 40 na ang tindahan na tinatambayan niya ay bahay ng isang malakas na mangkukulam. Kumakaing pangaraw ito ng lupa tuwing sasapit ang alas 12 ng tanghali. Tagaroon po kasi ang kasambahay namin, kaya't alam niya o kilala niya ang mga taong mangkukulam doon. Dahil nga sa nalaman ng kapatid ko na mangkukulam ang matanda sa tindahan, ay hindi na siya doon nag-aabang ng jeep papuntang eskwelahan, kundi sa kabilang daan na may tindahan na lang siya tumatambay. Hanggang sa nakilala na rin namin yung pamilya doon dahil lagi kaming bumibili sa tindahan nila. Nakwento ng matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Myla, nasa edad 50 ng panahon na iyon, ay isa rin pala ang asawa niya na nabiktima ng mangkukulam doon sa tapat ng kanilang bahay. Namatay raw ang asawa niya sa pangungulam ng mga ito. Kaya raw may mga pangontrang nilagay ang pamilya ng matanda at hindi kayang makapasok kahit palipad hangin. Minsan pa nga nang kinalabit ang balikat ng anak ni Myla ay bahagyang sumakit ito, kaya't kapag raw ikaw ay kinalabit ng isang mangkukulam, dapat raw balikan mo rin ng kalabit ito. At pag sinabihan ka ng mga salitang pagbati, ay batiin mo rin ito pabalik. Dahil doon ay nakokontra raw ang kanyang palipad hangin kung tawagin. Minsan pa nga ay sinasabi nila na dapat maglagay kami sa harap ng bahay namin ng nakabaliktad na walis tingting dahil takot daw sa mga matutulis ang mangkukulam. Kahit raw buntot pa ng pagi ay takot din ang mga ito. Ilang buwan ang lumipas. Tumira sa bahay ang pamangkin ng matanda na may-ari ng bahay. Itago natin siya sa pangalang Meli. Si Meli ay nasa edad 40 na rin sa mga panahon na iyon. Kilala namin siya ng kapatid ko dahil kapatid rin ito ng tita namin na nakipag-usap sa matanda para ireto sa akin. Dahil nga marami na kaming naririnig na kwento tungkol sa mangkukulam, dumating sa punto na pati si Meli ay napapagkwentuhan na rin namin. Lingid sa kaalaman namin ng kapatid kong si Ray, si Meli pala ay may karunungan sa pangkukulam. Hindi naman ganoon kalakas, ngunit kaya itong pumatay ng tao kapag hindi nalaman ng taong kinulam na siya.
Nasabi ko pong isa siyang mangkukulam dahil ako po mismo ang nakaranas nito sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tandang-tanda ko pa noon, halos mamilipit ang tiyan ko dahil sa sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na iyon. Kahit gabi ay nagmaneho ang kapatid ko ng motor para lang makapunta kami sa hospital. Malayo rin po ang hospital sa amin dahil sa sentro lang din po ito. Nang makarating ako sa ospital ay agad akong tinurukan ng pampatulog dahil hindi ko kakayanin ang sakit. Kinuhaan ako ng ihi para sa lab test para masuri kung anong sakit ang meron ako. Ngunit kahit isang sakit ay wala man lang silang nakita sa lab test ko. Pagkatapos kong ma-ospital ay umuwi na kami ng bahay. Medyo bahagyang nawala ang sakit ng tiyan ko. Ngunit ang pinagtataka ko, tuwing gising itong si Melly, saka lang sumasakit ang tiyan ko. Wala pa kaming alam nung mga panahong iyon. Hindi pa namin alam na nakulam na pala ako. Hanggang sa nagpatingin ako sa malapit na manggagamot. Malapit sa bahay na tinitirhan namin. Sabi ng manggagamot na ito na nakulam daw ako. Dahil sa kuryosidad ko ay tinanong ko ang matandang manggagamot kung anong pangalan nito. Ngunit hindi nito sinabi dahil baka raw kasuhan ang manggagamot ng paninirang puri. Dahil nga sa dismayado akong malaman ang pangalan na nangkukulam sa akin, ay tinanong ko na lang siya kung ilang letra ang pangalan nito. Nagbigay siya ng 4 na titik. Lingid sa kaalaman namin magkapatid na bukod sa Melly ang pangalan ng kasama namin sa bahay, Melly rin pala ang pangalan ng mangkukulam na tinatambayan ng kapatid ko noon. At dahil wala kaming ideya na mangkukulam ang kasama namin sa bahay, ang Melly na nasa tindahan ang aming iniisip na gumawa nito sa akin. Sa ilang araw na sumakit ang tiyan ko, hanggang sa umabot sa 1 buwan, ay ilang beses rin akong pabalik-balik sa manggagamot at ospital. Hanggang sa nalaman ng tita ko na sa sentro ang nangyayari sa akin. Pinapunta ako sa sentro dahil may dayong manggagamot dun at magaling daw ito. At hindi nga nagtagal ay pumunta na nga kami doon. Dahil sa sobrang dami ng tao doon ay matagal ako bago ako nagamot. Hanggang sa dumating ang oras na ako na ang tinawag ng manggagamot. Unang ginawa nito ay nilagyan ako ng sinulid sa 2 kong kamay at sa 2 kong paa na parang porselas. Sinabi ng manggagamot na nahuli na raw niya ang mangkukulam sa lagay na iyon at pag ang mga sinulid raw ay sumisikip, ang ibig sabihin noon ay pilit raw na tumatakas ang mangkukulam sa kanyang pagkakahuli. Sumunod na ginawa nito. Para daw malaman na nakulam ako, ay nilagyan ako nito ng 1 palito ng posporo sa kamay at isinara ko ang palad ko habang nasa loob ang palito. Maya-maya pa ay pinabukas nito ang palad ko.
Nagulat ako sa aking nakita dahil ang palito ay nagmistulang nasindihan, ngunit hindi naman nasunog ang mismong palito. Sunod na ginawa sa akin ay hinawakan ang aking hindiliit sa aking daliri. Nang bigla akong umaray dahil sa sobrang sakit, doon ay kumpirmado na nga na nakulam ako. Maya-maya pa'y binanggit nito ang pangalan ng mangkukulam at eksaktong lugar kung saan ito nagtatrabaho. At ayun na nga, Kuya Bari, sinabi nga nito na ang pangalan raw nito ay Meli at sa may parteng palengke raw ang karenderya nito. Nagulat kami ng tita ko dahil ang sinasabing Meli ng manggagamot ay yung kasama mismo namin sa bahay. Pagkatapos noon ay umuwi na kami ng bahay. Akala ko ay okay na ako dahil pagkarating lang ni Meli sa bahay ay bigla na namang sumakit ang tiyan ko. Maya-maya pa nawala ang sakit nito nang umalis at pumuntang karenderya si Meli. Ito namang kapatid ko na sobrang naaawa sa mga kalagayan ko ay nagdadasal ito na may hawak na rosaryo. Maya-maya pa'y pumasok ang kapatid ko sa loob, doon mismo sa loob ng kwarto na tinutulugan ni Meli. Nagulat ito sa kanyang nakita dahil nakita ng kapatid ko ang stuffed toy ng anak ko. Ang laruang stuffed toy kasi na iyon ay parang may laman na bato sa loob ng tiyan nito. Kaya't napaisip kami kung bakit nakatago ang laruang stuffed toy na iyon sa ilalim ng hinihigaan ni Meli. Kaya't mula nung nakuha namin ang mga iyon ay medyo nabawasan ang sakit ng aking tiyan. Hanggang sa kinabukasan, sumakit na naman ang tiyan ko ng sobrang lala. Kaya't itinakbo na naman ako sa ospital at binigyan na naman ako ng pampatulog para hindi ko iniinda ang sakit ng tiyan ko. Pagkatapos nun ay agad kaming dumiretso ng kapatid ko sa unang manggagamot na pinuntahan namin. Ito ay yung malapit sa bahay na tinitirhan namin. At yun na nga, Kuya Bari, habang ako'y namimilipit sa sobrang sakit ay nagdadasal na ang manggagamot habang may pinapahid ito sa aking tiyan. Maya-maya pa'y pagkaihip ng manggagamot sa tiyan ko ay bigla akong huminga ng malalim na parabang ang tagal kong hindi huminga. Kasabay noon ay ang biglang pagkawala ng sakit ng aking tiyan. Siguro ay naaawa na sa akin ang manggagamot na halos 2 buwan na akong naghihirap at pabalik-balik ng ospital. Kaya simula noon ay umalis at lumayas na lang kami ng kapatid ko sa bahay na iyon nang walang paalam. Kahit naiwan ang ibang gamit namin basta't makatakas lang kami sa lugar na iyon. Naisip ko na inggit siguro sa akin si Meli dahil ang akala niya ay pinepirahan ko ang matanda. Ngunit ang hindi niya alam na bawat pera na pinadadala ng matanda sa akin ay siyang pinupundar ko ng gamit na siyang makikita ng matanda kapag umuwi ito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Anita. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si June. 35 anyos na taong gulang na
at dito nakatira ngayon sa Bulacan. Gusto ko lamang pong ibahagi itong mga karanasang nangyari sa aming magbabarkada nang minsang pumunta kami sa vegan. Matagal na rin po na napagplanuhan naming magbakasyon sa kung saan balak sana namin ay sa Batanes, pero may mga hindi pagkakaintindihan at ilang delay sa desisyon kaya ang kinalabasan, vegan na lang daw. Okay lang naman din sa amin. Marami daw na masasarap na pagkain sa vegan at nagagandahang mga tanawin na pwedeng puntahan. Mga museo ng bayani, mga makalumang bahay na gawa pa noong unang panahon at marami ring simbahan na pwede naming dalawin, lalo pa at magmamahal na araw noong mga panahong iyon, Kuya Bari. 4 po kaming magkakasama. Ako, ang girlfriend kong si May na gusto sanang sa beach na lang daw kami magbakasyon. Kaso nga lang book na lahat ng flight, pati mga tutuluyan namin, kaya bawal nang mag-back out. Si Kevin na best friend ko. Siya ang nagbigay ng ideya para sa bakasyon sa vegan. Paborito daw niya kasing puntahan ang mga museo at simbahan. Kasama niya rin ang girlfriend niyang si Rina, na kaklase namin noong college. Hindi namin alam na sobrang mag-i-enjoy kami sa bakasyon na ito. Ang gaganda talaga ng mga lumang bahay na binisita namin, Kuya Bari. Para ka lang bumalik sa nakaraan ni Rizal. Pakiramdam ko anumang oras ay may dadaan sa kalsada na mga nagmamadaling mga sundalo ng Espanya para hulihin ang kung sino. Talaga pong hangang-hanga kami sa bawat lugar na pinupuntahan namin. Ang babait din ng mga tao. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang masasarap na pagkain na siguro doon ko lang natikman. Sabi nila, ang mga recipe daw na hinanda nila sa mga turista ay mga pagkain na kinakain talaga ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Bawat lugar na pupuntahan namin po ay sa kalesa kami sumasakay. Tuwang-tuwa nga ang girlfriend kong si May na kahit sa beach niya talaga gustong pumunta. 7:00 kami natapos sa paglilibot. Sobrang napagod kami. Pero nasiyahan naman kami sa lahat ng lugar na napuntahan namin. At dahil madilim na ang paligid, pinuntahan na namin ang kwartong ipinabook ni Kevin. Kaso lang ang problema, hindi nagkaintindihan ang manager ng hotel at si Kevin. Hindi ata na-confirm ang pag-book ng mga kwarto. Puno na raw sila kaya kailangan naming humanap ng ibang lugar na matutulugan. Galit na galit ako kay Kevin. Yun na nga lang ang gagawin niya, pumalpak pa siya. Pero syempre, wala nang magagawa ang galit para masolusyonan ang problema. Kung kaya't naglakad-lakad na kami. Nagtanong sa mga lokal, pero wala silang maituro na pwede naming matuluyan. Naupo na lang kami sa gilid ng kalsada. Maya-maya'y may isang lolang napadaan. Nagwika ito sa amin. Kailangan nyo ba ng matutuluyan? Wika nito sa mahinahong tono. Ay, Lola, magandang gabi po. Opo, may alam po ba kayong lugar na pwede kaming tumuloy? Sagot ko naman sa matanda. Mukhang sa tono mo ay wala pa rin kayong matutuluyan ang gabing ito, no? Tama ba ako? Pero pwede kayo sa bahay ko. Sabi niya, sabay patuloy sa kanyang paglalakad. Agad namang kaming 4 na tumayo at sumunod kaagad kay Lola. 5 minuto na ang nakakalipas nang marating namin itong lugar na halos walang mga bahay. Tanging mga naglalakihang puno lang ang makikita mo doon. Wala ring mga poste ng ilaw at madilim ang bawat bahay na madadaanan. Para bang walang kuryente sa lugar na ito. Liko tayo dito, sabi ni Lola. Sumunod naman kami, Kuya Bari.
pero nakakaramdam na kami ng kakaiba. Kaunting takot. Siyempre, hindi kami pamilyar sa lugar kaya natural lang siguro iyon. Tumambad sa amin ang 2 palapag na bahay ni Lola. Katulad din ito ng mga lumang bahay na binisita namin. Mas luma nga lang at halatang hindi gaano nakukumpuni. Ang tanging ilaw na nasa loob ay ang maliit na gaserang nagbibigay ng dilaw na sinag. Sumasayaw ang anino nila sa bawat galaw ng ilaw ng gasera. "Kumain na ba kayo?" tanong ni Lola sa amin. "Ay, opo, tapos na po Lola, salamat po." Sabay-sabay naming sabi sa matanda. Nagpalinga-linga kami sa paligid noong napansin namin ang mga kakaibang bote na nasa kabinet. Naglalaman ng kung anong mga itim na likido at may mga maliliit na daga na nakababad dito. Napansin din naming walang mga santo sa bahay at sarado lahat ng bintana at pintuan. Wala kahit hangin na makakapasok sa loob. Itinuro sa amin ni Lola ang kwarto na tutuluyan namin. 2 lamang ang kama, ngunit mas okay na yun kaysa wala. Malinis naman ang lugar. Nakakatakot lang talaga, Kuya Bari, ang kadiliman ng buong bahay, lalo na at ilaw lang sa gaserang mapanglaw ang tanging liwanag doon. Masama ang kutob ko kay Lola, sabi ko sa mga kaibigan ko. Nagsitinginan sila sa akin. "Oo pare, ako rin nga eh," sabi naman ni Kevin. "Alam mo, napansin ko ang hahaba ng kuko niya. Para bang hindi man lang nakakatikim ng nail cutter. Tapos sobrang haba pa ng buhok niya. Ayoko rin ng mga titig niya sa akin pare. Parang hindi normal na titig ang ginagawa niya." Dagdag pa nito. "Oo nga eh, napansin mo rin pala. Hindi kaya... Pare, baka aswang si Lola." Natahimik kaming lahat. Ilang minutong walang nagsasalita. Si Kevin ang bumasag sa katahimikan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ano kaya kung i-check natin mamaya? Kapag medyo malalim na ang gabi, puntahan natin si Lola sa kwarto niya tapos tignan natin kung aswang nga siya. "Ano? Nababaliw ka na ba, Kevin?" sabi ko sa kanya. "Anong nababaliw? Pare, kaligtasan lang natin ang iniisip ko." "O sige, pag napatunayan natin hindi siya aswang, alis na tayo dun tapos balik na tayo sa pagtulog." "Kung oo naman, syempre aalis tayo dito sa lugar na to. Baka tayo pa ang maging biktima." Napagtanto kong tama naman siya, kaya pumayag na ako. Hating gabi, mga 11:00 ito. Lalabas kami at tutuklasin kung totoo ba ang hinala namin. Malapusa ang bawat hakbang namin ni Kevin sa sala. May dala kaming tig-isang penlight. Una siya habang ako naman ay sumusunod sa likod niya. Nililibot ang tingin dahil baka nagtatago sa kung saan si Lola. Noong marating namin ang kwarto, naamoy agad namin ang napakasangsang na amoy na nagmumula rito. Nagtakip ako ng ilong gamit ang kwelyo ng damit. Sumenyas ako kay Kevin na sa kaliwa ako at sa kanan naman siya. May butas sa gilid ng kwarto. Kasing liit lang ng daliri kaya kitang-kita ang kung anumang nasa loob. Sumilip ako doon. Muntik na akong mapatili sa nakita ko. Si Lola, walang saplot at nakatalikod habang ipinapahid sa katawan ang makintab na mantika mula sa isang kulay itim na botelya. Sumenyas ulit ako kay Kevin. Lumapit siya at saka sumilip sa butas.
Nagkatinginan kami at saka kami sabay na kumaripas ng takbo. Ginising namin sila May at Reyna. "Hoy, bangon na! Bilis, alis na tayo! Nakita namin sa kwarto si Lola. Aswang talaga si Lola. Bilis na!" Sobrang taranta kaming apat. Hindi na namin naimpake pa ang ibang gamit na hindi naman kailangan. Ang gusto lang namin talaga ay ang makalabas at makatakas sa aswang na matandang iyon na balak pa siguro kaming gawing almusal. Lumabas kami ng kwarto at patakbong bumaba sa hagdan. Untikan pa ngang matapilok si May sa hagdan. Buti na lamang at nasalo ko siya. Ramdam na ramdam ko ang takot naming apat. Itinulak ko ang pinto pero hindi ito bumukas. Sabay pa kami ni Kevin na buong lakas na itinulak ang pinto pero wala talaga. Para itong pader na hindi mabuwag ng simpleng tulak lang. Tapos ay biglang napuno ng hangin ng masangsang na amoy mula sa kung saan. Sabay-sabay kaming lumingon sa paanan ng hagdan at naroon nga si Lola. Mas humaba pa ang mga kuko nito, matalas ang mga ngipin sa bibig at pulang-pula ang kanyang mga mata. Aswang ka!" sigaw namin sa kanya. "Ano naman kung aswang nga ako? Takot kayo sa amin dahil sa mabangis naming itsura. Pero ang hindi ninyo alam ay mas takot kami sa inyong mga tao. Pinatay ninyo ang lahat ng mga kalahi namin hanggang sa halos wala nang natira sa amin dito sa Pilipinas. Hindi pa kayo nakontento. Ginawa nyo pang kwentong katatakutan ang angkan namin para pangilagan kami ng mga tao. Pero ito ba talaga ang totoo? Kami ba talaga ang mababangis na halimaw na sinasabi ninyo na pumapatay ng mga inosenteng tao para lamang kainin ang laman nila dahil sa gutom? O kayong mga tao ang totoong mga angkan ng demonyong walang patawad na pumapatay ng mga angkan dahil lang sa kakaiba sila sa inyo?" Natigilan kaming lahat. Wala kaming nasabi sa mga narinig mula kay Lola. Nawala bigla ang takot sa pakiramdam ko, Kuya Bari. Itinapon niya sa amin ang susi ng pinto na namamagitan sa aming apat at sa kalsada sa labas. "Buksan ninyo ang pinto. Umalis na kayo rito dahil hindi ligtas ang lugar na ito. Gusto ko lamang sana kayong tulungan pero kayo pa ang hindi rumerespeto sa pribadong kwarto ko. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik pa. Tandaan ninyo, hindi nakakalimot ang mga aswang na tulad namin. Maaamoy ko kayo sa oras na tumungtong ulit kayo sa lugar na ito." Nagmamadali kaming apat na lumabas. Tumatakbo habang binabaybay ang daan pabalik sa lugar kung saan kami nanggaling. Noong marating namin ulit ang sentro ng bayan ay saka lamang namin binagalan ang bawat hakbang. Saka lamang namin naramdaman na ligtas na kami. Hindi na kami naghanap pa ng kwarto na matutuluyan. Sumakay na agad kami sa tricycle at tumungo sa pinakamalapit na terminal pauwi. Walang nagsasalita sa biyahe. Siguro dahil alam namin na kasalanan namin ang mga nangyari. Tinulungan na nga kami ni Lola, kami pa ang nagduda at hindi nagtiwala sa kanya. Dahil po sa karanasang iyon, Kuya Bari, saka ko na lang napagtanto na baka mali ang pagtingin natin sa mga aswang na tinatawag nating mga halimaw at anak ng demonyo. Siguro nga tayo ang mga totoong halimaw. Hindi lang natin alam. Isang malaking aral ang aking natutunan ng gabing iyon, Kuya Bari. Maging ang aking mga kaibigan ay inaamin din ang kanilang pagkakamali. Isang karanasan ang nagturo sa amin na hindi lahat ng nakikita nating masama ay totoong masama.
Minsan, sila pa nga ang nagmumulat sa mga hindi nakikita ng isang normal na tao. Isang pangyayari na hindi ko na gusto pang mangyari pa muli sa amin, Kuya Bari, dahil lang sa pagtungtong namin sa isang lumang bahay sa Vigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, June. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at pati na rin sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Sana po ay magustuhan nyo ang mga ibabahagi ko pong kwento ngayong gabing ito. Ako nga pala si Elmer. Sa ngayon ay dito na ako sa Maynila naninirahan ngayon. Dito na rin kasi ako nakahanap ng trabaho, kaya kahit halos araw-araw na kumakayod na parang kalabaw, maayos naman ang buhay ko. Nakakapagpadala naman ako sa aking mga kapatid sa probinsya at saka nabibili ko naman ang mga bagay na gusto kong bilhin. Ang kwento ko po ay nangyari noong nasa high school pa lamang ako. Hindi ko malilimutan iyon, Kuya Bari. 4th year po ako. Graduating, kaya memoryado ko po sa aking alaala ang lahat na parang pelikula. Parang peklat sa utak ko ang mga nangyari. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit. At kung pwede lang sanang ibalik ang oras, ay itatama ko ang mga nagawa kong mali. Baka nailigtas ko pa ang mga kaibigan ko. Masasabi sigurong hanggang ngayon ay may trauma na ako. Kaya siguro ngayon ay halos wala akong mga kaibigan. Tandang-tanda ko kung papaano nagsimula ang lahat. Katatapos lang ng first grading namin at ng mga exam sa bawat subjects. Nag-uunahan lahat para maagang makapila sa gate upang una ring makalabas kapag nagbukas na ito. Mahaba na ang pila nang makarating kami ni na Mike at Roy. Hindi pa man bumubukas ang gate ay bigla naming narinig ang malakas na sigawan mula sa classroom ng mga first year. Nagtakbuhan ang mga guard at ibang mga teacher. Nagkagulo. Maraming tsismoso at tsismosang estudyante ang umalis sa pila para makita kung ano ang nangyari. Naisip namin na baka may nagsusuntukan na naman na mga first year. Pero hindi eh. Nag-iiyakan na ang ibang mga babaeng estudyante. May nagtatakbuhan. May nakita pa nga akong isa na sumuka sa gilid ng kanal. Hindi kami nakalapit sa sobrang kapal ng taong nakakumpol sa likod ng first year building. Ngunit nalaman namin kung ano bang mayroon. May patay raw na estudyante na nakita malapit sa basurahan doon sa likod. Wakwak ang katawan at wala ng mga lamang loob. First year high school daw ito. At ang sabi ng mga kaklase ko, halos buong araw daw na absent ang estudyante kaya akala nila ay nag-cutting classes lang ito. Dumating agad ang mga pulis at ambulansya. Pinalibutan ng kulay dilaw na kordon ang likod ng building. Agad kaming pinauwi ng prinsipal na hindi mapakali at sinabing mahahanap din daw nila ang may gawa ng pagpatay na iyon. Halos isang buong linggo naging usap-usapan ang mga nangyari sa paaralan. Halos lahat ng mga magulang namin ay takot na napapasukin kami sa klase. Isang buong linggo na halos kalahati lang ng mga estudyante ang pumapasok. At para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante, 3:00 pa lang ng hapon ay pinauuwi na kami kaagad ng aming prinsipal. Para na din daw walang estudyanteng abutan ng gabi sa daan pauwi. Dumaan ang mga araw, ngunit hindi nahanap ang salarin. May mga nagsasabing baka napagtripan lang ang estudyante
o baka mabangis na hayop ang pumatay. Ngunit ang pinakapopular na usap-usapan ay aswang daw ang may gawa nito. Imposibleng may normal na taong nasa tamang pag-iisip ang wawakwak ng tiyan ng isang inosenteng estudyante. Matagal na rin daw naman na may mga tsismis sa aswang daw na naninirahan sa bayan namin. Maraming nire-report sa barangay na mga nawawalang bata pero ngayon lang yung unang beses na may natagpo ang biktima at dito pa mismo sa klase namin. Habang pauwi kasabay ko sina Mike at Roy, napunta ang usapan sa mga aswang. Pinag-aawayan namin ni Roy kung aswang ba talaga ang may gawa, ngunit si Mike ay tahimik lang, parang may pinag-iisipan. "O Mike, ayos ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. Papaano? Papaano kung kilala ko kung sino yung aswang?" Nagtinginan kami ni Roy. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Mike. "Uy, ano bang sinasabi mo? Paano mo naman makikilala ang aswang?" Tanong naman ni Roy. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at sa kanya ikinuwento. Ito ang kwento ni Mike, Kuya Barry. Nagising daw siya isang hating gabi. Naiihi siya. Patakbo siyang lumabas ng bahay nila para umihi sa gilid ng punong mangga na lagi niyang iniihian kapag gabi. Noong matapos siya, ay narinig niya ang kaluskos mula sa damuhan sa gilid ng daan. Ibinaling niya ang tingin sa direksyon ng tunog. Gumapang ang takot sa buong katawan niya sa kanyang nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang teacher namin sa Filipino na si Miss Reyes. Hubot-hubad na gumagapang sa lupa na parang isang hayop. Gulong-gulo ang buhok niya at kumikintab ang naglalakihang ngipin sa sinag ng maliwanag na buwan. Hindi raw nakagalaw si Mike sa kanyang kinatatayuan. Halos naihipa raw siya ulit dahil sa sobrang takot. Nang tuluyan ng makalayo si Miss Reyes ay saka lamang siya kumaripas ng takbo papasok. Pwede natin siyang sundan sa bahay niya. Suwestyon ko matapos itanong ni Roy kung anong gagawin namin para makumpirma na aswang nga talaga itong si Miss Reyes. Matapos makauwi ay nagbihis muna kami bago nagkita-kita sa harap ng eskwelahan. Tumambay kami sa isang tindahan para makita namin kung kailan lalabas si Miss Reyes. Alam namin naglalakad lang siya pauwi kaya hindi kami mahihirapang sundan ito. 5:00 na nang lumabas si Miss Reyes. Agad kaming sumunod. Tinitiyak na may ilang metrong pagitan ang layo namin para hindi niya mapansin na sumusunod kami. Medyo malayo ang bahay ni Miss Reyes. Halos 5 minuto rin kaming naglalakad para marating iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Walang ibang bahay na malapit sa bahay ni Ma'am. Malaki ang bahay niya. May kalumaan pero masasabing hindi kung sino lang ang nakatira dito. Noong pumasok si Ma'am ay lumapit kami sa bahay. Nagtatalo pa nga kami kung papasukin ba namin ang bahay para makahanap ng ebidensya o uuwi na lang kami. Pare, paano kung aswang talaga si Ma'am? Tanong sa amin ni Roy. Tika, hindi naman tayo ipapasok sa bahay. Dito lang tayo sa labas maghahanap. Sabi ko naman.
Naglibot-libot kami at nakita namin ang isang malaking butas sa gilid ng bakod ng bahay. Kasya kami kaya malaya kaming makakalabas-pasok. O ano, tara na, tara na. Aya ko sa kanila. Dumilim na ang paligid. Napapalitan na ang kulay gintong langit ng mga itim na ulap na paparating sa gabi. Pumasok si Mike. Sunod ako. Nasa huli naman si Roy. Para kaming mga magnanakaw na mabagal na naglalakad papunta sa likod ng bahay. Ngunit bago pa man kami makarating sa likod ay biglang bumukas ang bintana. Iniluwa nito si Miss Reyes at sa isang iglap ay nasa harap na namin siya. Parang sa mangkukulam ang gulo ng buhok niya. Ang mga kuko ay sobrang hahaba at ang mga ngipin ay pangleon sa laki. Wala siyang saplot. Makapal ang balahibo na parang hayop sa katawan niya. Napakabilis ng kanyang galaw. Hindi ko nakita ang paglapit niya kay Roy. Sakal na niya ito at nakataas na sa ere. Nagpupumiglas at umiiyak si Roy. Agad kaming tumakbo palabas ni Mike. Alam namin ang mangyayari kapag naabutan kami ni Miss Reyes. Lumabas kami sa butas ng bakod at kumaripas papalayo. Alam naming hindi na namin maililigtas pa si Roy, pero pwede pa naming isalba ang sarili namin. Sabay kaming tumakbo ni Mike nang marinig namin ang tumatakbong mga yapak sa di kalayuan. Lumingon kami pareho at nakita naming nasa likuran lang namin si Miss Reyes. Mas lalong bilisan pa namin ang aming pagtakbo. Alam kong isa lang sa amin ang makakaligtas, kaya lumiko ako sa ibang direksyon. Iniwan ko si Mike. Iniwan ko siya at alam kong iyon ang pinakamasamang bagay na nagawa ko muli sa buong buhay ko. Iniwan ko siya para makaligtas sa teacher naming aswang. Narinig ko ang sigaw ni Mike. Ayaw ko na sanang lumingon. Ayoko nang makita pa kung anong nangyari kay Mike. Pero hindi ko napigilan. Pag-ikot ko ng tingin ay nakahiga na si Mike. Nakaluhod dito ang aswang at nilalantakan ang kanyang tiyan. Tumulo na ang mga luha ko sa pagkakataong iyon, Kuya Bari. Ako ang pumilit sa kanila na pumasok kahit delikado. Ako ang may kasalanan. Pero pinagana ko pa rin ang mga paa ko. Tumakbo ako ng tumakbo dahil alam kong nakasalalay sa mga paa ko ang buhay ko. Hindi ko na maalala kung papaano ako nakarating sa istasyon ng pulis. Basta ang naalala ko lang ay nakaupo na ako sa harap ng pulis na tumitipa sa isang typewriter. May hawak akong mainit na kape sa baso habang nanginginig sa takot. Ang sabi nila, hindi raw nila maintindihan ang mga sinasabi ko. Putol-putol na mga salita ang lumalabas kasi sa bibig ko, Kuya Bari. Ngunit nang huminahon ako at nang mapagtanto na ligtas ako, ay saka ko lamang naikwento ang lahat-lahat. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar na ikinuwento ko sa kanila. Natagpuan nila ang katawan ni Roy at Mike. Parehong walang buhay at walang mga lamang loob. Ngunit hindi na nila nahanap pa si Miss Reyes. Hinalughog nila ang buong bahay pero wala silang nakita. Simula noon ay wala nang nakaalam pa kung saan ba pumunta ang teacher naming aswang na iyon. Hanggang ngayon ay dala pa rin ng konsensya ko ang mga nangyari sa dalawa kong kaklase. May bigat pa rin sa puso ko na hindi maalis-alis tuwing naaalala ko ang panahong iyon. Ewan
Siguro, dadalhin ko na ito hanggang sa pagtanda ko at sa aking kamatayan. Minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga nangyari at sa aking panaginip, hindi ako nakaligtas. Kahit ano daw takbo ko ay inabutan ako ni Miss Reyes. Saka ako magigising at hindi na ulit pa makakatulog. Ito po ang pangyayaring hindi ko po malilimutan, Kuya Bari. Katulad nyo, hindi rin ako makapaniwala na mayroon palang totoong aswang. Akala ko chismis lang ito, ngunit noong gabing nasaksihan ko ng harap-harapan ay doon pa lang ako naniwala. Isang pagkakamali at malaking kasalanan man ang nagawa ko sa aking mga kaibigan, ay sana mapatawad nila ako dahil sa aking kaduwagan. Dahil po sa tiwala ako sa inyong channel, ngayon ko lang po ito inilantad. Kung nasaan man kayo, Mike at Roy, mga pare, sana mapatawad niyo ako. Isang karanasan na hindi na maaalis sa aking isipan na minsang nawala ang aking dalawang kaibigan dahil lang sa isang lihim ng isang teacher. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po ay mapagbigyan niyo po akong maikwento ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Elmer. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.